Sinasabi po ng Panginoon sa kanyang mga nilikha, sa kanyang mga anak especially. Sabi niya sa Jeremiah 29:11, excuse me po, "For I know the plans I have for you, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope." Ayun po yung sinasabi niya na alam ko plano ko para sa iyo, no? Yan ay para sa ikabubuti at hindi ikasasama. Para magkaroon ka ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Yan po yung sinasabi ng Lord sa Jeremiah 29:11. Pero bakit marami po yung mga tao na walang pag-asa, namumuhay sa kadiliman? Bakit po ganon? Diba, kailangan alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa iyo, para sa akin. Pero, sabi niya, alam mo anak, kasi nagtanong din ako, Lord, bakit nagkaganon? Bakit meron po kayong sinabi sa akin na mangyayari po, ganito, ganyan? Yun, ba't hindi po nangyari? Tapos sabi niya, anak, sabi niya, ito yung quiet time ko rin kanina sabi niya gano'n. Sabi niya, alam mo, sabi niya, kahit na mayroon ako napakagandang plano, hindi pa rin niya magkakaroon ng katuparan kapag hindi nakapagtulungan ang kinauukulan. So, mayroong mga tao kasi involved dun sa kung ano yung gusto ng Lord, no? Pero hindi nakipagtulungan Una-una, hindi tinanong ang Lord kung ano ba yung dapat na mangyari, kung ano yung gusto mangyari ng Lord. Di ba? Tapos, kahit na alam niya, hindi pa rin siya sumunod. So, disobedience. Ito yung sinasabi niya, di ba? Kaya, ano yung dapat natin gawin? Kaya dapat po, para matupad po natin yung isang buhay na punong-puno ng pag-asa, dapat po, una, tuklasin natin ano ba yung kalooban ng Diyos para sa atin. Ano po? Yun dapat nating tuklasin. Paano natin malalaman yun? Siyempre, yung salita ng Diyos, laging nandyan. Pero yung salita ng Diyos, hindi makikita doon yung kung ano yung gusto niya gawin para sa'yo. Halimbawa, sabihin ng Lord sa'yo, pagka nakinig ka sa Kanya, anak, ito kunin mong kurso, ganyan-ganyan. Di mo yung mababasa sa Biblia, di ba? So, dapat nakikinig tayo sa Lord at doon natin matutuklasan kung ano yung gusto ng Lord para sa atin at yun pinakamabuti. Ano po? Pangalawa, makipagtulungan, no? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Yung palaging hinihingi natin yung kanyang payo. Diba sa Proverbs 3:5 and 6, sabi niya, trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own insight. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths. Ganon. So, yun po mga kababayan. Kailangan po tayo makipagtulungan. Gustong-gusto ng Lord na napakaganda po na matupad ang kanyang plano para sa atin. Kasi pinakamabuti yan Pero paano kung hindi ka susunod sa kanya? No? Iyon po. Pero kung ikaw ay susunod, kahit na, wow, against all odds yan, Lord, parang ganon. Pero still, you obeyed. Makikita mo, yung mararanasan mo yung pinakamabuti para sa'yo. Ayun po. So, ayun po, tandaan natin. Saan yung ganon? Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and hope. Isang kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Iyan ang gusto ng Panginoon para sa atin. Amen? So, ito po si Lola Madam. Kung hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo. Lola Madam Villanueva sa YouTube. And then sa TikTok, ito po ay Gloria Christian Villanueva. Follow na. So, ito po. Ngayon po ay magpapaalam na yung Lola. Lumalaw-law aking buhok. Sasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yan ang buhay. God bless everyone. Bye.